Isa mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapanalig. Today is Saturday, November 25, 2023. Kamusta po kayo? Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. Pare ko o pare Oh, thank you. Yun, no? Very smooth. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. O, ayan, kayo po ay nakikinig ngayon sa Kapanalig R. Lakasan na po ang mga radyo para marinig ng inyong mga kapitbahay. Sabihin na, uy, nakikinig pala sila sa Radio Veritas, no? Iba yan. Iba yan. Tatak Veritas, tatak Kapanalig. Okay, naman mga kapanalig, sa mga nakatutok po sa kanilang mga transistor, sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, maraming salamat po sa pagtutok at nako kami po excited po na ipakilala sa inyo ang ating special guest mamaya. Pero bago yan, pare Koy, upang umpisahan ang ating programa ngayong hapon, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Psalm chapter 37 verse 23. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At ito na nga, opisyal ng bukas ang ating programa para sa ating lahat. Kamusta ka naman, Ate Camille? Okay naman, Blooming pare na Koy. ngayon, ah. Oo, medyo kinabahan lang ako bago mag-umpisa ang ating programa, no? Thank you kay Ate Cheska. No? Oo, maraming salamat Thank you, kay Ate sis. Cheska. Oo. At ito na nga mga kapatid, sa mga hindi po nakapag-tutok last Saturday, ang naging topic po natin, the miracle of prayer. At ang guest po natin, sino nga ba, Ate Camille? Si Brother Mark Manangkaya. Yes, dating rin po siya. Kasamahan po natin dito sa Veritas. At syempre, yun po, siya po ay nagpatotoo no, sa kung ano nga ba ang nagagawa ng isang panalangin para sa ating lahat. At kaya niya makagaling. No? Basta may tiwala ka lang sa Diyos. Kaya nga ang ating title last week ay The Miracle of Prayer. Kaya ikaw kapanalig, kung hindi ka po nakapanood, nakapakinig, maaari po itong mapakinggan sa ating YouTube channel. Search lang po Kapanalig Community. And speaking of Kapanalig Community, mga kapanalig, sa mga nais po maging miyembro ng ating community, maaari po kayo mag-text sa ating contact number. Kaya naman mag-text na po kayo sa 0998-588-3660. Ano sa Globe Network, Ate Camille? Sa Globe Network, maaari po kayo mag-text sa 0917-621-1902. Ano po ba ang mga dapat i-text, Ate Camille? Wow. Maaari pong sabihin sa amin? Oo, ito ang mga maaari po ninyong i-text sa amin, mga kapanalig. Ang inyong pong full name, address, birthday, civil status, kung saang parokya po kayo nasasakop, at ang inyong contact number. At wag pong kalimutan i-text ang Yes Kapanalig. Lahat po yan ay all caps sa mga kapanalig. Ulitin ko po, full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. I-text lamang po sa 0998-588-3660. Kung ikaw naman po kapanalig ay Globe Network, i-text po yan sa 0917-821-1902. Ayan. At sa ating pagbabalik ay makikilala na natin ang ating kakwentuhan ngayong hapon. Kapanalig Hour. Muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig R. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, pare Koy, at your service. At ang inyong pong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, magandang hapon Kapanalig, no? Kamusta ka po? Ayan, bago po tayo mag-umpisa, no? Reminder lang lagi naman ni Ate Camille, no? Habang nakikinig po sa istasyon ng Radio Veritas at ang programa po ng Kapanalig R, hihilig lang po kami, nakalimutan po muna ang problemang pinagdaraanan dahil masarap din po sa feeling na kahit isang oras man lang po makalimutan yung mabigat na dinadala. Nabulol pa.
At syempre, batiin natin, pare Koy, ang mga kakagising pa lamang, no? Ay, good morning. Oo, good afternoon Ay, and good afternoon evening. pala. Oo. Medyo malapit sa good evening, no? Kasi pahapon na, paggabi na. O, kamusta mga kapanalig sa mga nag-aano rin po dyan, ha? Sa mga naghuhugas ng plato, naglalaba, Nagsasampay. dahil Oo. ito ang mga task ng ng mga nanay natin. At saka syempre yung mga anak na na Nasisipag, na nagwawa. walang pasok ngayon. Kamusta ang walang pasok? Sana ma-enjoy mo ang inyong Sabado na mga Oo. kapanalig. Ikaw, Ate Camille, kamusta? Nako, alam mo, masarap ngayon magmerienda. Ay, Namiss ko oo. to, eh. Medyo ano pa naman ngayon, pare ko, malamig. Makulimlim. no? Makulimlim. At ano bang gusto mong merienda ngayon, Ate Camille? Sa akin siguro champurado. Naunahan mo. Sige, akin naman ay Oo. arroz caldo. Ay, oo. Ay, masarap yung arroz caldo, no? Pwede siyang pang almusal, pwedeng pang merienda. Pwede rin siyang pang lunch. Pero ngayon, gawin natin siyang kapanalig, pang lunch. Pwede rin, pang lunch, pang merienda. Pang merienda. Arroz caldo. Oh, ito kayang kakwentuhan natin ngayong hapon. Ano kaya Ang minerienda. ang minerienda? Piling ko mamaya pa siya magbe-merienda. Oo. Pero alam mo, maganda ang pag-uusapan natin dahil ang guest po natin ngayong hapon, mga kapanalig, grabe yung niya. Based po sa aming research, no? Marami na po siya ng pagdaanan sa buhay pero masayang naglilingkod sa Diyos. At talaga namang smiling face. Yes, at yan po ang ating pag-uusapan ngayon at yan po ang ating topic, mga kapanalig, no? Masayang naglilingkod sa Diyos. Ikaw, kapanalig, masaya ka bang naglilingkod sa Diyos? I-text lang po yan, at makisali po sa ating usapan. I-text po sa ating text line 0918-837-4827. Ulitin ko po, mga kapanalig, i-text po sa ating text line 0918-837-4827. Ikaw ba ay masayang naglilingkod sa Diyos? At wag na nating patagalin pa. Ipakilala natin walang iba kundi si Sister Maria Farolita Gardose. From Santo Rosario de Pasig Parish. Magandang hapon po, isang mapagpala at magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa aming parokya ng Santo Rosario de Pasig Parish. Yun, no? Sabi ko sa inyo, mga kapanalig, napakamasayahing Oo. smiling face talaga si Sister, no? Maganda yung aura niya. Oo. Lalo na sa Amen. personal. Amen. Baka po may mga gusto po muna kayong batian bago tayo Marami mag-umpisa. nga po Ito baka na. maubos ang isang oras natin, pero Ano lang, ganun pa man. kalahati lang Kalahati muna. lang muna. Tapos bago mag-end is Of course, unang-una ang mga mahal ko sa buhay, pamilya ko, si Karen, Marie Charm, at ang aking kapatid ngayon na nanonood din. Ay, wow. Bagamat siya ay hindi na siya makalabas-labas sa bahay ng katulad dati kasi nga nawalan siya ng isang paa. Ganun pa man, doon lumakas ang aming pagkapit sa ating Diyos. At sa mga BEC dyan, na very busy pagka-araw ng from Monday to Saturday, busy yan. Lalo na paglinggo. Sila Sister Rhea, Tita Nina Mungkal, ang aming secretary sa parokya. Ayan, marami pang iba. Sobrang dami, nakakalimutan na. Parting Ormoc, nakikinig din. Wow, may mga Ang party kapatid. na. Oo. Parang pinig ko mula Luzon, Visayas at dapat Mindanao. Luz Vismin. Si Susan Katingog na congrats dahil nanalo siya pagkakagawad. Ngayon naman daw, ako na naman ang pakinggan niya. Si dati siya nagsasalita, so wow. So ngayon, ito ako ngayon, magandang hapon po sa buong nanonood. Aba, Sister, Ang ikaw na lang Veritas. umupo dito. Ako na lang siya. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Ito, sa ating unang katanungan kay... okay lang po ba na ano po ang palayo po ninyo, Sister? Farol or Lita? Farol na lang kasi Sige, malapit sige na po. Pasko. Farol. Farol. Oo, sige. Ito po. Tita Farol. Oo, Tita Farol. Paano po kayo naging isang kapanalig member dito sa Radyo Veritas? Okay. Kasi noong 2003, membro na sa simbahan, sa Social Service Development Ministry, under kay Attorney Perlas, pero nawala na siya. So, very active yung aming boss sa SSDM. Sila ni Father Anton magkasama. So, kung saan siya, andun din ako. Dahil ako alalay niya O di ngayon, itong Veritas at saka Caritas, parang iisa lang. Iisang, hindi lang para, kundi iisa lang sila. Di po ba? Kay Father Anton. Di ngayon, ito namang sa radyo, madalas ang Radyo Veritas na programa kung saan nakakapakinig ako doon na parang natisod ang tainga ko
hikayat, di ba? Nananawagan. Magandang programa ang nasa Veritas. So, nag-join at marami ding hinihikayat, ni-recruit kasi maganda nga. Yan, nagsisimba kami dito pag tanghali. Doon ako nag-umpisa. Anong year ba yun? 2012, during the time of Father Lito. Si Father Lito ang matagal-tagal aming- na rin po pala, ano? So yun po, naging miyembro ako doon at naghikayat naman ng iba. Lalo na kay Sister Pasing, Nanang Pasing, kahit may edad na siya, 88. Ayan, kaibigan ni Brother Lloyd din. Ay, Laging wow. tinatawagan. Yun po, doon po nagsimula. Oh, Sister Farol. Sister Farol, 'di ba, sabi niyo po kanina na matagal na po kayong kapanalig member dito sa kapanalig community. Kamusta naman po yung pagiging isang aktibong kapanalig sa ating community dito sa Veritas? Dito sa Veritas, sa pakikinig lang kasi malayo nakikinig lang. Pero yung nakapapakinggan namin mabubuting balita, dapat na isasagawa yung pagtulong sa kapwa at sa patuloy na pakikinig, nagkaroon ka ng kapayapaan. Amen. No? At lalong lumakas ang pagkapit sa Diyos. Sa mga naririnig dito na wala talagang ibang kakapitan naman. Isa itong nakapagbigay lakas loob sa akin. Ito naman, Tita Farol, ano ang mga natutunan po ninyo bilang isang member ng kapanalig sa ating church media community at bilang isang aktibong miyembro sa inyong parokya? Oh, yes, dito sa maraming programa din ng Veritas, Good question yan, may apply mo rin sa sarili at bilang aktibo na ngayon sa simbahan, naroon yung unang-una yung PREX. Attend ka ng PREX dahil yun ang opening, kumbaga, para mapasok ka sa ibang gawain ng simbahan. But before that, nandun ang marriage encounter, nandun ang choir, nandun doon yung Biblia Rasal, lalo na during the time of Father Lito, yung kaloob, pinapatakbo sa aming pamayanan. So far, ang aming pamayanan ngayon ay 20. Ang aming barangay Rosario, Santo Rosario de Pasig Parish, mayroong 20 ka pamayanan. Kung saan, sa bawat pamayanan, mayroong isa-isa, sa 20, nandun kami, pamayanan ng Birhen ng Guadalupe, puro pangalan ng mga santo. Which is si Monsignor Pagulaya naman ang siyang nagbinyag noon, no? Pagkatapos under ng pamayanan ng Birhen ng Guadalupe, nandun din yung Kawan, kung saan Santa Cecilia, no? So aside from BEC, naroon din yung sa loob ng aming parokya, nandun din yung kooperatiba, kung saan makakatulong din sa ating kapwa. Then nandoon din po yung BBS 1, BBS 2, lahat ng mga seminar sa simbahan, formation. Kaya lalong sa edad ng ganito, nag-start ka sa mga from 50s above, parang ang dami mo pa lang na naatinan na para ang spiritual kong pamumuhay ay nag-growth siya. Yes. Sister, ilang taon po kayo bago po kayo maging isang aktibo po sa simbahan? Ilang taon po kayo nag-umpisa? Mga 57? Mga ganun, 57? sa 50s, Early 60s. Okay. Ay, beyond that, kasi 2003 at present, na. Sino naman More po yung than 20s. nag-encourage po sa inyo? Yung member ng El Shaddai, si Ate Edith de la Torre, siya yung nag-invite sa akin, PREX, kung saan yun ang start ng ko sa parokya, maging member, naging choir, sa Mary's Encounter nga, choir, tapos maraming aktibidades. Lector, at present, 2018, naging lector, then sa Green Hills, Holy Family, din sa Medical City. But I thank God this opportunity. Habang ako ay buhay pa, I promise na dudoblihin ko pa yung paglingkod kung saan siya yung may-ari ng aking buhay. Dahil maraming mapagsubok, pero yung mapagsubok, dadaan lang. Kasi nakita mo naman natin, alam naman natin si Jesus Christ, kaya siya napako sa krus dahil sa aking kasalanan. So ibabalik ko sa kanya kung paano
kung paano ko rin suklian ang mabuting gawa niya sa akin. Napakabuti ng Diyos, hindi niya ako pinababayaan. Sa kabila ng dalawang aksidente ko na sa motor, binigyan pa rin niya ako ng buhay. Which is, kung tutuusin, wala na ako ngayon. Pero malaking karangalan dahil nandito ako ngayon. Naibahagi ko yung kabutihan ng Diyos sa mga kabila ng mga pagsubok. Kapit lang, kasi sabi nga, unlad. Paano ang unlad? Unlad sa pamumuhay or unlad spiritual? Unlad spirituality, unahin natin lagi ang Diyos. Pagmulat pa lang sa mata, thank you Lord. Kahit sa isang salita lang ganun. Thank you Lord. Ito, medyo mabigat ang ating kwentuhan ngayon. Oo. Pagaanin na lang natin. Pero sister, nabanggit niyo po kanina, no, kayo po ay nagsiserve din po sa Medical City. Opo. Paano po kayo na-involve? Paano ako napasok? Lately lang, July. Bakit ka mo? Ang kapatid kong si Virginia, kung saan binati ko kanina, nanonood siya. Diabetic kasi ang lahi namin. So naputol yung kanyang buong legs. Left leg. Ngayon, nagsisimba ako lagi doon sa chapel. Merong chapel doon. Which is, nakita ko naman doon na isa lang yung commentator. Siya yung commentator, siya pa yung lector. So, sabi ko, nagde-deliver din naman ako ng Word of God. Why not give me a chance na maibahagi ko rin, makatulong ako. No? Kasi wala namang ibang magtulak kundi ang sarili para makapaglingkod ka sa isang gusto mo. So yun yung time from August until now. Ayun. So kahit ganito, wala namang pinipili ang Diyos. Whatever you are, ano ka man, saan ka man, Bisaya ka o ano, kasi I'm from Leyte or Mok. Kaya nandoon, medyo matigas ang pag-deliver ng salita as long na maintindihan ni Lord. Tama. Amen. Amen. Ayan, mga kapanalig, medyo bibitinin lamang po natin ng kaunti at kami po ay magbabalik. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Oh, alam mo mga kapanalig, no? Alam niyo mga kapanalig, Ate Camille, no? Natutuwa lang ako sa sa ibinahagi ni Sister Farol, no, sa kanyang, alam mo yun, binigyan siya ng maraming pagsubok and na-aksidente ng ilang beses, pero narito siya para sa atin para magbahagi ng kwento. At ito na yung sabi ko nga sa kanya off air, no. Ito na yung tamang panahon, si Sarah, tamang pagkakataon na ibahagi mo sa ating mga kapanalig kung gaano ka ka-bless at kung gaano ka binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapagbigay pa ng serbisyo ulit sa inyong parokya. Dahil biruin mo 2 beses na siya munti kang na-aksidente 2 beses, no. Maaari po ba ninyong maikwento po sa amin, tita, kung paano po nangyari po yun na 2 beses, Yung sauna nangyari sa Viluna, sa loob lang. Kasi doon din kami nag-overnight. Kasama ko yung mga iba kong kaibigan sa Adelaida. Nakikinig sila ngayon. Inutusan kami ng bumili ng food ni Father. Ngayon, ako, first time ko pang nag-aral ng motor, doon lang sa loob naman. Kayo po mismo po ang nag-motor? Nag-drive. Ang nag-drive? Oo. Okay. Nung pagbalik na, ako pa rin yung pina-drive niya. Pag ganyan sa gasolinador, mabilis yan. Papunta na siya sa pader. Hala, akyat na. Ang ginawa ko, tinumba ko. So, nadaganan yung aking kaliwang paa. Hindi na ako makalakad. Sobrang sakit. 5 months akong nag-suffer. Anong taon po yan, tita? May 2022. Okay. Then the second one, eto na, lately lang, September 14, which is birthday ng nanay ko in heaven, kung saan man siya ngayon. Umagang-umaga, kasi sa St. Peter nga kami nagtatrabaho, mga sales agent. So, mayroon kaming bayanihan noon, 7:30, 6, magsi-7, umalis ako sa bahay. Diyan lang nangyari sa 14th Avenue, sa may E-Road, malapit sa E-Road. Doon nangyari, nag-joyride. Mahilig kasi ako sa joyride, magsakay, kasi iniisip ko yung mabilis ang buhay.
Yung mararating mo lahat nung pupuntahan mo sa Mabilis na isang access, araw. no? Oo, kaysa nag-transbook ka. Mm. Eh di ngayon, sabi ko nga sa driver, kuya, dahan-dahan lang. Kasi sabi niya, nanay, huwag ka matulog. Inuntog mo na ako. Sabi ko, hindi po ako na maga matutulog. Kuya, nagdarasal ako for our protection. Sabi kong ganon. Kaya huwag mo idaan sa lubak. Ganon. Pagdating dyan sa may Green Hills, sa may, ano nga, tawag dito? Gilmore, Apo. 14th Avenue, doon sa intersection na yan, Fortuner at saka yung motor, yung sinakyan ko. Talagang, boom! Sabi ko, kuya, oh my God! Natilapon ako, paside, pakaliwa. Siya naman sa kanan. Ito na mag-aagad at saka yung paa ko. Pero mas mabilis siyang nag-heal kasi nga ang kapit ko sa Diyos walang iba. Pagkahiga ko, siguro mga 35 minutes ako sa kalsada, walang nag-rescue. Kasi ang binigay naman nitong mga pulis at saka barangay, mali-mali yung tawag nito, yung binigay na address. Kaya yung yung mga details. rescuer, umiikot sa timog. Pero after that, after 35 minutes, dinala na ako doon sa dyan sa may medical Santos. So, 9 x-rays. 4 hours ako noon, 4 to 5 hours. After that, sabi naman, no, praise God, ang result, walang fracture. Yun ang mahalaga. Kasi habang nakababad ako sa 35 minutes sa kalsada, wala akong ibang ginawa kundi ang magdasal. Amen. Which is, yun lang po ang aking nasambit talaga. My God, the creed, our Father, the rosary, lahat na ng santo tinawag. Pero, tingnan mo ngayon, dahil sa pagkapit ko sa Kanya. Kaya, mga kapanalig, kapit lang talaga tayo, wala nang iba. Sabi nga ni Brother Mike, no, naalala ko tuloy si Brother, iyak lang tapos laban. Oo. Laban na uli. Tapos Kapit. laban na. Oo. Kapit lang. Alam mo, ang mga kapanalig at pare ko, nakaka-amaze kasi si Tita Farol po ay hindi na siya ganun kabata. Pero talagang mararamdaman mo yung talagang ang tapang po ninyo, ano? Kasi kung iba pong mga tulad mga nanay natin, 'di ba, pag halimbawa isang beses na nagkaroon ng ganyang aksidente, Hindi na uulit. talagang matutrauma na sila. At nagulat pa ako yung first time kayo po ang nagda-drive ng motor. Nakakatid ng pagkain na Oo. sister. Oo, nagkalat yung food. Kaya- Lakas loob. Opo. Kaya nga sabi ng mga joyrider, yung mga nagano, nanay, ang tanda-tanda mo na. Sabi ko, hindi matanda, nagkaedad lang. Oo. Kaya pa. At least no, sister, na ito ang ibig sabihin niyan, meron ka pang mission. Tama. Amen. Yun ang Marami ka sinabi. pang mission. Kaya nga sa tagal ko sa kalsada may bumuka sa akin sa helmet. Siguro sabi, buhay ka pa ba? Sabi, yung gusto ko sanang, akin na nga yung cellphone doon. Magsi-selfie muna ako. Ang tagal ko na dito. Pakiramdam ko wala akong kasi parang may sumalo sa akin Although, Pero Yung after prayer, no? after po ng mga ganong pangyayari po, ano po yung pinaka tumatak po sa inyo na aral, kumbaga, after that incident po? ang sabi nga, huwag ka nang sumakay. Kasi Huwag na dalawang magmotor. gulong lang yun. Meron nag-ride daw po siya papunta ulit. Nagano ulit. Para maging masaya lang tayo. Pero lalong lumakas ang pagkapit dahil nga sa mga pangyayari ko. Unang-una yung sa kapatid ko, matindi. Hindi namin akalain na ganun. 2 weeks ago, naglalakad pa siya sa Ugong, sa Landers. Pero nung nalaman namin na ano ba yan? Grabe. Kaya sunod-sunod yung dagok. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos at binigyan pa kami ng buhay pare-pareho. Sister Parol, babalik lang tayo dun sa kapatid mo, no? Anong pinaka nangyari? Kailan ito nangyari? Yung naputulan na po siya ng ano? Automatic lang, month of July or August. 2023. Naglalakad-lakad pa yan. Mhm. Ngayon, mangyari kasi, nangitim yung kanyang ilalim ng tuhod dito sa ilalim. Nangitim at hindi daw matouch. Nung dinala siya sa ospital, iisa lang ang anak nun. Ang anak ko naman panganay na sa kanya, which is 31 years old na. Eh di nung pina-check up nga siya, nagulat nga kasi very rare daw yung klaseng sakit na yon. So pinadesisyon na kung ano putulin. Kasi kung hindi, aakyat daw dito sa Buong katawan. lalong ang anak niya isa nasa US. Habang papunta rito,
time na mapuputulin, ang sabi ng anak niya, pamangkin ko na, gawin niyo po Dok ang lahat. Yun din po yung naging rason kung bakit din po kayo nagsiserve dun sa hospital. Kasi almost a month doon, 1 month. Nung nag-offer na akong sarili ko for the sake of my sister na gumaling. Hanggang ngayon po. Opo. Schedule lang. Kamusta naman po yung yung pagsiserve niyo po doon? Ito yung naging parang devotion niyo na rin po. Opo, parang ganun na lang. Pasasalamat. Pasasalamat, bilang pasasalamat at patuloy pa niya kami bigyan ng lakas para makapagpatuloy kami ng lakas din makapagsilbi. Back to Him. Kamusta naman po ngayon ang kapatid, Ang kapatid po ko, ninyo? awa ng Diyos, nandun naman siya. Yung kailangan lang laging may support. Pagbigay ng makipag-usap. Although, bihira nga lang din ako bisita sa kanya dahil busy nga din kahit saan dalhin. Minsan nga yung may-ari doon sa compound, ikaw puputulan na kita ng paa din, sobra kang lakad. Pero biro lang naman yun, Tita Maming. Kamusta po yung naging challenge po sa inyo kasi kayo po yung nag-asikaso. Nag-asikaso. Hindi po, ang nagbantay ngayon yung kanyang asawa at saka yung anak ko, saka kaibigan ng anak ko, nandun sila. Hindi na sila sa bahay umuwi kasi may hagdan Doon saan kumuha na lang din yung anak niya doon malapit sa amin sa condo ng Sorrento doon. Para hindi na rin po mahirapan Para sa hindi mahirap paglalakad sa din pag po. pag may bumisita sa punta-punta. kanya, doon na lang sa clubhouse. Kasi marami din siyang mga ka-exercise, ka-zumba. So, namimiss din niya yun. Masakit kasi for 79 years old, at her age, 79, siyempre, ang dami niyang ginagawa. Super active din. Kung gaano ako ka-active, mas more active pa yun. Every day, nandun, nag-rosary, mayroon siyang sariling doon. Panata niya, lalo na pag mahal na araw, pumunta siya sa iba-ibang Pero kamusta naman po yung schedule niyo po dun sa ospital at sa parish niyo po? Hindi naman po nagkakaroon Hindi naman, ng kasi conflict kumbaga time management. Meron kang ditong, ngayon, kung hindi ka available, paalam mo na hindi mo na kasi mayroong mas naka-priority na Yun naman considered yung, na lang. Oo, yun naman yung next natin na itatanong kay Tita Farol. Yes. Dahil napakadami po ninyong energy at napakadami po ninyong Thank mga you, Lord. mga activities. Ganun Paano nga. naman po ninyo nababudget yung oras po ninyo at syempre yung kalusugan ninyo, Tita? Ayun na nga, sabi ng mga anak ko, lalo na yung kapatid ko nasa US, yung bunso na, kayo dyan, aking mga kapatid, 5 kami mga babae, isa na lang siya nandoon. Si June, kung nanood ka naman ngayon, sabi niya, huwag na kayo, tumigil na kayo sa inyong pagtatrabaho kasi may mga anak naman kayo na to standby na kayo sa bahay kasi sa edad nyo, ang inyong mga buto, medyo na, Marupok na. delikado. ganun na nga. Kaya, alalay, yun. Pero hindi pa rin mapigilan ang paa ko nasanay na sa Paano po ninyo na yun na schedule na lang. Scheduling na lang po Ito sa umaga. Oo, so, yun. Yun yung mahalaga. Hindi ang tawag ito, walang naiwan si Sister na gawain Oo. na galing din siya sa dating parokya, di ba? Opo. Ilang taon na po kayo ngayon, Tita? 67. Noong September 6 lang din ang birthday ko, din September 14 Belated. birthday ng nanay ko Belated. nangyari. Nandito ako kay Brother Lloyd nung time. Kaya talaga binati. po. Binati naman din dito Kaya masarap pakinggan ang Veritas 846. Amen. At dahil dyan, mga kapanalig, ibitinin po muna natin ang ating mga kapanalig at si Sister Farol sa ating mga itatanong ngayong hapon. Dako po muna tayo mga kapanalig sa ating mga kapanalig na nakatutok sa ating mga social media ngayong hapon ito. Happy viewing po sa ating mga kapanalig kay kapanalig Norberto Capule, ako ating mga suki ng programa po ng Radio Veritas. Si kapanalig Magdalena Martin, good afternoon kapwa ko kapanalig, nakikiisa sa pakikinig sa radyo. Maraming salamat po. Magandang hapon kay kapanalig Ronnie Isada. Good afternoon, watching from Bacoor, Cavite. Kay Nanay Flo Serpida Makaspak, and good afternoon. At syempre, nanonood din po at nakatutok si Ma'am Apple and Estrella, ang ating department head po ng kapanalig community, at si Brother Lloyd Gomez. Magandang hapon po na nakatutok din po ngayon. At mga kapanalig, kami po ay magbabalik. Huwag po kayong bibitaw.
At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig R. Magandang hapon, Kapanalig. Bakit ngayon ka lang nagbukas ng radyo? Huli ka. Tapos na tayo. Mag-aalas 4 na. Pero anyway, no, mga Kapanalig, kami po ay masaya dahil nakatutok ka ngayon. No? Salamat po. At kami po ay gusto rin po magpasalamat po sa ating mga Kapanalig na patuloy na sumusuporta po sa ating Kapanalig community. Thank you po. Lalong-lalo na po. Yan. Thank you po. Lalong-lalo na po sa ating foundation dito sa DZRV Radio Veritas Foundation. Salamat po sa tulong. At bakit ko nga ba ito nabanggit no, Ate Camille? No? Kasi gusto po namin, Ate Camille, at ang Kapanalig po at ng Radio Veritas po salamatan ang ating mga benefactors at sa mga kapanalig na nais pa pong magbigay ng inyong tulong po no, sa ating foundation po sa Radio Veritas. Lalo na ngayon, malapit na at papalapit na ang Pasko. No? Ito na ang araw na magbibigay ulit sa ating mga kapwa kapanalig, no? Sa mga nais po magbigay ng tulong. O pledge of support. Yes, or pledge of support. Maaari po kayo magpadala sa ating mga bank details po na naka-flash po sa inyong screen. Meron po tayong Banco de Oro, Metro Bank, BPI, PNB, at Union Bank. Sa mga kapanalig po natin na nakikinig po sa mga transistor, no, at walang Hindi nakatutok sa nakikita screen. ang ano nga ating- ba ang account name or savings account number, no? Ipa-flash po yan sa ating tech at pabanggitin po ni Ate Camille. Ate Camille, mali mo banggitin. Ayan, ang sa ating, mga kapanalig. ang ating pong account name ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. At ang ating mga account numbers naman po ay para sa ating BDO 00163001186. Sa Metro Bank naman po, 0763-0762-70210. At sa ating BPI savings account number 02133251191. At sa ating Union Bank, mari po kayong isulat niyo po ito, mga kapanalig, no? Ang savings account po natin, 0004-8001-9393. Kung kayo po ay wala pa pong mga bank accounts, mari naman po tayo sa ating GCash account. Ayan po ang ating QR code. At sa mga nakatutok naman po sa radyo, mari po kayong mag-text. Ito po ang aking ito po ang ating account name kay Ma'am Apple Anestrella at ang account number po ay 0998-588-3660. Ulitin ko po, kapanalig, 0998-588-3660. Tama mga kapanalig. At syempre, wag po ninyong kalimutan na kung sakali po kung kayo ay nakapagbigay ng inyo pong pledge of support sa ating mga bank accounts or GCash, huwag po ninyo sanang kalimutan na inform ang inyong kapanalig coordinators na i-text po sila or tawagan kung ano po ang details ng inyo pong pledge of support. Para mapadalhan po namin kayo ng resibo at special na token. mga freebie items. At bago po muna natin balikan ulit si Sister, no, habang nag-aantay po si Sister Farol, tayo po muna ay bumati sa ating text line po dito sa 09 yung dulo na lang 1068. Sabi niya, good afternoon po, nagpapacheck lang po ng attendance at bago ni hairdo po si Brother Panto. Wow, oo nga, Ang galing no? po ito kay Brother Luis Santos ng Padre Pio Chapel. Ayan, Shangri-La Mall. Ayan, magandang hapon from Mandaluyong. At pare ko, ito kunin na natin itong pagkakataon na ito dahil sa December 2. Uy, ano ba meron sa December 2? Oo, ito po ay ang ating, ayan, may banner na. Sa ating deck. Sa mga nakikinig po sa ating, sa mga talapihitan, Kapanalig Day po natin ng December 2. At Christmas party naman po natin ay December 2. Bali, mauna po ang Kapanalig Day. After po ng ating Kapanalig Day Spiritual Talk, ito po ang Christmas party. Back to back Yes. event. At ano po ba ang ating theme or dress code, mga kapanalig? Ito po ay polka dots. Kaya naman kung kayo po ay may t-shirt na polka dots, damit na polka dots, no? T-shirt. I-ready nyo na, labahan nyo na Oo. para sa December 2. Magkita-kita po tayo lahat ng, bilangin natin yung mga polka dots nyo sa damit. No? Ayan, meron tayo mga exciting games and prizes. Syempre para sa inyo yan mga kapanalig. Kaya naman, kung gusto po ninyong malaman ng iba pang detalye, maaari po ninyong kontakin ang inyong kapanalig
coordinators. Or mag-text sa 0998-588-3660. Ang ating Christmas party, mga kapanalig, December 2, 2023. Araw po yan ng Sabado, alas 9 po ng umaga. Magkita-kits po tayo. Sa Kapanalig Day ng umaga. Yes, at magkita-kits po tayo dito sa ating stasyon, sa Radio Veritas 846. At atid po yan sa atin ng Sibelianos Bilao, Fresh Home Cook Bilao Food Samplers. Ayun. Yan Kaya may mga pagkain din po tayo. Kung kayo po ay gusto rin po magdala ng mga potluck po, maaari po kayong magdala at invite po natin ang ating mga pamangkin. Pwede pong isama dahil meron pong inihandang mga papremyo si Ma'am Apple sa inyong mga pamangkin at apo. At ito na nga, pare koy, balikan na natin ang talaga namang ever-glowing na si Tita Farol. Yes. Si Tafaron, meron na kaming last question po sa Yes inyo po. bago magtapos ang ating programa. Maaari mo bang maikwento sa ating mga kapanalig kung bakit ikaw, Sister Maria Farolita, ay may masayang masayang naglilingkod sa Diyos sa kabila ng iyong personal na problema sa buhay? Amen. Sa kabila ng lahat. Mm-mm. Pagka ang problema kasi laging naipon sa iyo, no? Hindi mo bibitawan, muapangit. Totoo. Kaya sa paglilingkod, kailangan laging masaya kasi yun na naman ang nais, lalo na kay Mama Mary, no? At saka laging nagro-rosary every day, every night, laging kasama natin ang ating Inang Birheng Maria. So yun po ang aking kinakapitan. At laging masaya kasi kung ikaw nakasimangot, ang tumitingin din sa iyo ay simangot din ang ibabalik. Pero pag nakangiti ka, ngingiti din yung kasama mo. Amen? Amen. So, yun po. Meron ka po bang gustong batiin naman po sa mga kapanalig natin, sa mga kasamahan sa parokya, at sa mga kasamahan niyo po bilang isang agent po ng St. Peter? Opo, ngayon natutuwa si Ma'am Ellen kasi sabi, meron actually kami ngayong parang group, may pabingo. Pero ma'am, hindi po kami pupunta dyan, dito kami sa Veritas. Tapos sinend namin yung picture, sabi niya, wow, ang ganda naman. O syempre, magaganda talagang mga, lalo na po yung nandito sa loob, magaganda. Nung bola pa. Nung bola pa. Kasi huwag mo kalimutan, guwapo din. Guwapa. Guwapo at guwapa. O yan. Kaya, Nako, maraming salamat po, Tita Farol. At last na lang po, ano pong mensahe po ninyo sa ating mga tagapakinig po? ayan, sa lahat ng mga nakikinig, patuloy lang tayong maging masaya, no? Yes. Laging masayang naglingkod sa Kanya. Kasi yung ibabalik din sa Kanya, kasiyahan din para sa ating lahat. Siksik-liglig. At Umaawa. umaawa. Yun, laging masaya. Kasi pag ikay masungit, walang kaibigan, no? Kaya, yun lang po. And then, unahin natin lagi ang Diyos. Dahil pag masungit, ito ay pangit. Papangit. Mga kapanalig, maging Joke tayo, lang po, masaya. Alam mo, nakakatuwa talaga ito si Tita Farol, dahil sa kabila ng mga pagsubok o talagang hectic schedule po, talagang fresh na fresh at talaga namang positive vibes Amen. ang aura ni Yes, Tita dadaan lang yun. Farol. Yes. Sabi nga, pag may problema, huwag mong ipunin dito. Dahil mabigat dalhin. Tama. Sabi, padaanin mo lang. Huwag dibdibin at may likod pa naman. Di po ba? Alam mo na kami nga lang, naman. dibdibin. Oo. Kasi may likod ka pa. Oo, wag tambayan ang problema. Correct. Yan po. Huwag natin kalimutan na magdasal. Yun ang Tama. pinaka-importante sa lahat ng manalangin sa lahat ng mga problema. Kapit lang. Yes, at ang pinagdaraanan nating mga problema. Kapit lang, sabi nga ni si Sir Farol, di ba? O, kapit lang. Kapit. Kapit ka. Kapit. Mga kapanalig. Oo, Tita, may papahabol pa po ba kayo na Wala na. pagbati? Maraming salamat sa pagkakataon ng ganito. Lalo na kay Brother Lloyd. At sa Veritas. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. Patuloy lang din po tayong makikinig sa Veritas. At nandito ang magagandang balita, ang mabuting balita na nakapagbigay buhay sa ating lahat. Sa lahat ng mga taga Rosario, taga Leyte, lahat ng mga nakikinig,
patuloy lang po tayo kay Lord. Amen? Amen. Amen. Tama. And maraming salamat po Yes kay po. Sister Maria Farolita Gardose. From Santo Rosario de Pasig Parish. And Sister Farol, na maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon, panahon at oras. At mamit po namin kayo sa Thank you. Personal. Thank At you. naway kayo po ay makapunta sa ating Kapanalig Day. Yes, sa December 2. Back to back sa ating Christmas party. Kita-kits po sa December 2, sister. At kita kasi po sa ating mga kapanalig sa December 2. Kapanalig, huwag niyo po kalimutan. I-text po inyong mga kapanalig coordinators na kailangan din po natin ng attendance. Para at least malaman natin kung ilan po ba yung pupunta sa Tama. ating event. Maaari po kayo magsama ng inyong kaibigan, mga kakilala po sa ating, para po sila po ay maging member din ng ating Kapanalig community. Welcome po kahit hindi pa po kayo miyembro. Dito na po kayo mismo sa December 2 na po kayo magpamiyembro. Welcome po sa ating Kapanalig community. Yes. At ito na nga, magtatapos na ang ating programa, Farikoy. Pero bago tayo magtapos, no, ating Camille, gusto ko lang pong imbitahan ang ating mga kapanalig na hindi pa po miyembro ng ating Kapanalig community. At kung ikaw po ay nahihiya pa rin po mag-text, dahil may mga kapanalig talaga tayong mga Mahihiyain, oo. Na i-text na po yan, kapanalig, no? I-text lang po ang Yes Kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya, at contact numbers. Mag-text naman po sa 0998-588-3660 at sa Globe Network naman at 0917-621-1902. At kapanalig, meron po kaming iniwan na tanong para sa inyo, no? Babasahin po namin yan next Saturday. Ikaw ba ay masayang naglilingkod sa Diyos? I-text naman po sa text line 0918374827. Ito na nga, Ate Camille, meron ka bang gustong batiin or Batiin na lang din natin, Parikoy, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan Uy, ngayong ganun natin yan, no? araw na ito. Happy birthday po sa inyong Yes. lahat, mga kapanalig. At naway kayo po ay biyayaan ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Yes, yun ang mahalaga. Happy birthday, kapanalig. At sa mga nagsiselebrate naman ng kanilang mga anniversary, ng mansary. At ng kanilang holy birthday. Yes, ayun, huwag niyo pangalimutan inyong holy birthday, mga kapanalig. Punta na po kayo sa inyong mga parokya para tanungin, Alamin kung kailan kayo bininyagan. Yes, yun po ang Oo. pinakamahalaga sa ating lahat. Tama, at i-send lamang po yan kay Ma'am Apple Ann Estrella. Sa kanyang mobile number 0998-588-3660. December 2, mga kapanalig, paalala lang, December 2, 2023, araw po yun ng Sabado, alas 9 po ng umaga, magkakaroon po tayo ng spiritual talk. At huwag niyo pong kalimutan, i-follow ang ating mga social media accounts sa Kapanalig Community, ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel. At wag po ninyong kalimutan ang ating dress code ay polka dots. Yes, at salamat din po sa ating mga kasama rito sa habang tayo naka-ere sa PA at sa Tech. Maraming salamat po. At kami po ay magpapaalam na, mga kapanalig. Muli kami po ang inyong lingkod. Ako si Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo na nagsasabing anumang pagsubok ang kinahaharap mo. Hinga lang ng malalim at sabihing Every gising is a blessing. Sumayin niyo po ang Katotohanan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Kapanalig Hour. Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang